Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, labis ang takot ni Aris nang mapilitan siyang umalis sa gubat upang bumalik sa rest house matapos siyang muntik na lingkisin ng malaking sawa. Sa oras na yon, pinapakain ni Ador ang buhaya nang biglang dumating si Aris. Nabigla si Ador kaya inutusan ng buhaya na lumangoy sa swimming pool. Samantala, sinugod ni Artemis at Amar si Ivana sa ospital. Kinausap ni Artemis si Dalia dahil alam niyang labis itong nagugulat sa nakikitang kalagayan ni Amar. At ngayon, sa ating pagpapatuloy sa nobelang pinamagatang Immortal. Kung hindi lang sana nawala ang malay ni Ivana, baka nasabi niya ang bagay na hindi maintindihan ni Amar. Nararamdaman ko ang nararamdaman ni Ivana. Ha? Anong ibig niyong sabihin, sir? Dalia, marami ka pang hindi maintindihan. Kahit nasabihin ko ngayon sa'yo kung ano ang dahilan kung bakit ganun na lang kalapit si Amar kay Ivana. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo. Ha? At walang makapagsabi kung bakit. Hindi ko kayo maintindihan. Kaya nga sinabi ko na marami pa akong pwedeng sabihin sa iyo na rason o dahilan. Naniniwala ako na hindi mo rin maintindihan. At alam ko lang,
Isa lang sa amin kina Amara at Ivana ang makakapagsabi ng dahilan. May dahilan, sir? Meron. Dahil lahat ng pangyayari, may dahilan. Hindi ba, Dahlia? Ninong, kawawa si Mama Ivana. Hindi ko talaga makalimutan ang mga pinagdaanan ng buhay ko. Lalo na ang lahat na nangyari sa atin. Amar. Ha? Niyakap niyo po ako. Ninong, napakabuti ni Ma'am Ivana sa akin. Mula nung una ko siyang makita at makausap. Amar. Kung alam mo lang sana. Sa tuwing naaalala ko ang kabutihan niya sa akin, ramdam ko pa rin iyon. Sayang at sandali lang ang pagkakakilala namin. Sana man lang naiparamdam ko rin sa kanya ang ipinadama niya sa akin. Hindi mawawala si Ivana sa atin. Mabubuhay siya. Mabubuhay siya dahil sa'yo. Ninong, Andiyan na pala si Doktor Salaknib. Halika. Alamin natin ang resulta. Kung ano ang nangyari sa mga laboratory test ni Ivana. plano daw nilang salinan ng dugo si Ma'am Ivana. Ako na lang sana ang magbibigay. Sana magkatugmang uri ng dugo namin para ako ang makapagbigay ng kailangan niya. Amar, hintayin muna natin ang resulta ng magsusuri sa dugo mo. Opo, Ninong. Sana magkatugma ang dugo namin. Sana. Maawain ang may kapal na lumikha sa lahat ng nakikita at hindi nakikita, Amar. Ninong, Naniniwala ako na ikaw ang magiging daan upang maligtas ang buhay ni Ivana. Manalangin ka sa Diyos na sinasamba ng tao. Alam kong hindi mo nakakalimutan ang mga itinuro sa iyo ng mami mo na si Riani. Mula pa nung nasa ilalim ka ng kanyang pag-aruga. bawat minuto'y idinadalangin ko na sana'y makaligtas si Ma'am Ivana sa kamatayan. Kung ganoon, magtiwala ka. Alam mo ang may tinuro sa iyo tungkol sa may kapal. Kahit umaasa kang sasagutin ang mga panalangin mo. Sana nga po, Ninong. Kayong lahat na natitirang trabahador dito sa plantasyon, makinig kayo sa sasabihin ko. Dahil sa ginawa ninyo, nabunot lahat ang itinanim ko dito. Papalitan na ng mga halamang damo ang mga binunot nyo hanggang sa tuluyang mabura ang bakas na naging taniman ng marihuana. Kaya, dahil naglaho na ang plantasyon, ibibigay ko lahat ng buong parte nyo bilang kabayaran sa tapat ninyong paglilingkod dito. Umaasa akong sapat ang halagang ipapadala ko para sa pagbabalik ninyo sa inyong mga pamilya. Salamat, boss! Salamat, senyor! Salamat, boss! Atas! Ngunit, inuutusan ko kayo. Burahin ninyo sa isipan ninyo
ang anumang kinalaman nyo tungkol sa akin. Kalimutan ninyo ako at huwag ninyong banggitin ang pangalan ko kanino man. Boss, boss. Boss. Kung may magtatanong man sa inyo kung paano umunlad ang buhay ninyo, maaari kayong gumawa ng kwento. Maliban sa plantasyong pinagtratrabahuan ninyo. Bumabalik na naman sa isip ko ang mga nangyayari dito sa farm. Kahit ang mga ibong dati palipalipan sa mga sanga, wala na. Ay, tila natakot sila sa kanilang nasaksiyan. Ang pagpapakain sa buhaya. Ako, nanginginig ako, nangingilabot ako nung naaalala ko ang ginagawa ko. Bumibigat ang dibdib ko sa mga sinabi ni Ballo. Isinuka ko na sa isipan ang pagtulak ko sa buhayang kumain ng bangkay ng tao. Ulit minsan, ay nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Ay, nako. Ay, pinaparusahan na ba ako? Pero, nagkasala ba talaga ako sa ginawa kong yun? Teka lang. Mayroong paparating na pick-up. May kargang pagkain ng buhaya? Naku. May tumatawag. Mabuti na lang at may signal dito. Sino kaya? Si Pusganon ang tumatawag. Hello, boss. Sir, ay amo. Sir. Ador. Maganda ka. Papunta na ako dyan sa farm. Hintayin mo ako. Sir. Ay, pinatay niya na. Ay, ngayon ko lang naisip. Ay, naunahan niya ako. Oh, niloko ako ni Sir Gadon, teka lang. Naku, paano kung hinahanap na siya ng mga pulis at dito siya pupunta para magtago? Nakaalis na lahat ang trabahador sa bahaging lupa na binili ko. Nakaalis na rin ako doon. Kahit padungaan ako ngayon sa sentro ng probinsyang ito, walang makakakilala sa akin sa itsura kong ito. Lalo na ordinaryo lang ang itsura ng sasakyan ko. Kahit masasabing brand new. Dumiretso ako sa farm pagkatapos kong mabili ang lahat na kailangan ko roon. Hinihintay ko na lang ang tawag ni Atty. Dumagoso. Ano kaya ang ginawa niya kay Baldo? Napakatahimik na rin namin. Ang masigasig na politikong pilit akong iniuugnay sa anomalya.
Wala akong dapat ipag-alala kay Baldo. Dahil malaking halaga ang ibinigay ko sa kanya bilang kabayaran sa ginawa niya. At malinaw ang bilin sa kanya na ibigay na ang pera at hindi na siya gagalawin hanggat hindi natatapos ang mga problemang ito. Alam kong maamoy ako ng buhaya kahit magtago pa ako dito. Ang mahalaga, hindi niya ako makikita. Wala akong may pakain sa kanya. At gutom na yun. Di ba? Hindi rin basta makakatakas mula sa kulungan niya dahil pinatibay ko ang mga bakod. Kahit hindi pa kawalan ni Tandang Jabla. Pero ngayon, dahil hindi ko na nakikita si Matandang Jabla, saka hindi pa rin basta mga kalabas ang buhaya. Sigurado. Teka lang. Ano kaya? Kailangan kong makakuha ng kahit anong maaring ipakain kay buhaya komando. Dahil, teka lang, paano ako kukuha ng kakainin niya? Naku. Tunog ng sasakyan ko na. Yan ang pick-up sa plantasyon. Salamat. Ay, may pagkain na naman ng buhaya. Ay, salamat. Teka lang. Bakit ko nakalimutan? Si Sir Gadol nga pala yun. Sinabi siyang pupunta siya rito. Sir, akala ko hindi kayo yan, sir. Wow! Ay, iba talagang itsura nyo, sir. Gwapo. Parang bagit sa Facebook. Kung ganon, nagulat ka sa ibang anyo ko, Ador. Ay, opo, sir. Hindi na kayo mukhang congressman sa inyong itsura. Pogi-pogi kayo, sir. Pogi Pons. Huwag mo na akong bulahin. Makinig ka. Marami akong sasabihin sa iyo. At may ipagagawa ako sa iyo. Pero sir, pakiusap, bigyan nyo ng halagang sasabihin ko sa inyo. Gutom na yung buhaya. Paano kung umatake yun kung wala naman siyang makain? Ano? Oo nga pala. Nasaan na si Negra Jabla? Matagal ko na po siyang hindi nakikita, sir. Siguro patay na yun. Ano? Sir. Nanghihina na siya nung huli ko siyang makita. Siguradong patay na yun. Naligtas si Ivana sa panganib o kamatayan. Ikaw ang nagligtas sa kanya, Amar. Opo, Ninong. Napakinggan ang mga dasal ko na huwag siyang mamamatay. Hindi ba dumarating ang wakas ng kanyang buhay? Karapat dapat siyang mabuhay ng masaya.
tulad ng karaniwang tao. Sinabi po ni Mami na pupunta daw siya dito sa ospital maya-maya. At naniniwala po akong matutuwa rin siya. Malalaman niyang ligtas si Ma'am Ivana sa kamatayan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makontak si Yaya Masa at si Carmina. Nasaan na kaya sila? Si Yaya Masa. Hello, Yaya. Nasaan kayo? Nasaan si Carmina? Kung ganon, magkasama kayo ni Carmina. Nasaan kayo ngayon? Susunduin ko kayo. Mabuti naman. Hintayin niyo ako sa bahay, Yaya. Bye. Hindi pa rin malinaw ang mga sinabi ni Yaya Masa. Pero nagpapasalamat ako. Pulis daw ang maghahatid sa kanila pauwi sa bahay. Maraming salamat kung ganon, Attorney. Nasa mabuting kalagayan na ang anak ko na si Carmina. Kung ganon, kumusta naman si Baldo? Mabuti kung ganon, Attorney. Pero nag-aalinlangan ako. Kahit na malaking halaga ang ibinigay ko sa kanya, baka babaliktad yon kung aalokin ng malaking halaga ang kaaway kong politiko. Wise ang politikong yon. Delikado naman, Attorney. Baka kahit ikaw, madadamay ka. Kaya bahala ka na sa sinasabi ko sa iyo. Oo, gagawin mo ang sinabi ko, Attorney, para wala tayong pagsisihan pagka nagkabulilyaso. Huwag kang mag-alala. Ipapatupad natin ang Plan B. Alam ko naman kayang-kaya mo yan. Ikaw pa, matalino at wise, lalo na kung tungkol sa pera. Sige, Attorney. Huwag kang mag-alala. Kasama ka lahat ng oras at bagay. At magkakamal ka rin ng malaking halaga kahit wala kang kliyente. Sige. Aasahan ko yan. Bye. Pag nalusutan ko ang lahat ng ito, wala nang problema. Mangingibang bansa ko. Tignan ko lang kung masundan pa nila ako. Ay, boss! Meron na si Tigrajabla! Boss! Ano? Nandoon sa kinaroroonan ng buhaya, sir. Hindi ako nagpakita sa kanya. Ay, naku, baka utusan niyang buhaya na sakmalin ako. Nakakatakot. Ano yung sinasabi mo, Ador? Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Ay, naku, di nyo lang alam, boss. Nauultusan ni Tigrajabla yung buhaya. Magkasama sila. Ganun ba? Nasaan pala yung baril na binigay sa'yo ni Baldo? Ito, boss, nakasabit sa baywang ko. Ito, ayan, Bakit hindi mo yan gamitin kay Tandang Jabla?
kung nararamdaman mong may masamang balak sa'yo. Ano, boss? Papatay ako ng tao? Boss. Duwag ka pala, Ador. Kung hindi ka lalaban, ikaw ang talo. Sige, puntahan natin si Jabla sa kinaroroonan nila ng buhaya. Ano? Naku, boss. Paano kung utusan niya yung buhaya na sakmalin tayo? Tonto! Di gamitin mo ang baril mo, duwag! Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.